Iwaksin natin ang tanikalan ng dayuhan. Mga kapatid, dumating na ang oras ng pagkilos. Ang dugot pawis natin ay hindi na ibuhos sa pagkaalipin. Ngunit pinuno, malakas ang mga Kastila, tayo'y kapos sa sandata. Hindi armas ang magpapalaya sa atin, kundi ang ating tapang at pagkakaisa. Tama si Supremo, tayo nanumpa sa katipunan, panahon na para tuparin ito. Ang dokumentong ito ay simbolo ng ating pagkaalipin ay wala nang halaga. Sumunod kayo, iwaksin natin ang tanikalan ng dayuhan. Mga kapatid, tapos na ang panahon ng pananahimik. Natuklasan na ang katipunan. Wala nang atrasan. Kailangan na natin kumilos kung tayo mag-atubili, tayo ubusin ng mga Kastila. Kaya ipakita natin to sa kanila na hindi tayo Indio, tayo mga Pilipino at lalaban tayo. Numero hindi pangalan, buwis para lang mabuhat sa ilalim ng dayuhan. Ngayon, pupunitin na ito at ipapahayag ang kalayaan. Punitin ang sangkula. Lalaban para sa bayan! Lalaban para sa bayan! Lalaban para sa bayan! Lalaban para sa bayan! Agosto 30-18, San Juan del Monte, Maynila. Sinimulan ang unang pag-atake sa taguan ng mga sandata at supply ng Espanya sa San Juan del Monte. Pinangungunahan ni Bonifacio ang daan-daang Katipunero sa pag-atake sa isang kuta ng mga armas at supply na hawak ng mga Kastila. Matagumpay na nalampasan ng mga Katipunero ang mga bantay at pansamantalang nasakop ang pwesto ng mga Espanyol. Mabilis na nagpadala ang mga Espanyol ng mga karagdagang suporta, kabilang ang Guardia Civil at mga Cazadores o mga naso ng Espanyol o light infantry. Ang mga Katipunero na kadalasang armado ng mga bono at kakaunting baril ay dumanas ng mabibigat na kasuridad dahil sa superior na lakas ng mga Espanyol. Maraming Katipunero ang napatay o nahuli. Nakatakas sina Bonifacio at Jacinto, ngunit ang labanan ay itinuturing na isang pagkatalo ng Espanyol militar. Idiniklara ang batas militar sa 8 lalawigan na kilala ngayon bilang 5 Rays of the Sun sa watawat ng Pilipinas. Ganito ba mabigay ng katimpala sa mga unang nag-alay nagsigaw para sa kalayaan? Kami ang sumigaw sa Pugadlawin, pinunit namin ang mga sedula at tinawag na bayan para sa laban! Ang revolusyong ito ay hindi pag-aari ng iilan. Hindi ito para sa Cavite lang o ni sa Manila. Ito ay tinig ng bawat Indio ng buong bayan. Ako'y isang sundalo lamang, Supremo. Tungkulin ko ang sumunod. Kaya't hayaan ang dugo mga tunay ng anak ng bayan ang dumikit. Sa iyong mga kamay ay hayaan ang kaysaysayan ng mga humusga sa katahimikan mo. Bago mo ito isakatuparan, iparating mo sa kanila. Hindi kami nakiusap. Hindi kami nagtaksil. Naniniwala kami hanggang sa huli. Ipaghandog-handog ang buhay. Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa mga dugoy ubusang itikis.
kung sa pagtatanggol, buhay mahilig. Ito'y kapalaran at tunay na langit. Lakambini, narinig ko na bukas na ang pagkukulong sa Pugad Lawin. Si Andres, siya ba ang mangunguna? Oo, ang kanyang mga mata ay naglalagalab ng pag-asa. Ngunit bilang asawa, ako'y may kaba. Hindi ko rin siya mapigilan, dasal ko'y siya'y makabalik. At kung siya'y hindi makakabalik, ikaw ang magpapatuloy. Kung iyan ang kapalaran, tatanggapin ko. Ang katipunan ay hindi lamang sa mga lalaki. Ako'y babae, oo, ngunit ako rin ay mandirigma. Mabuhay ang kalayaan! Sigaw ng paglaya, sigaw ng sakit. Andres, nasa ang laban ka na. At kung sa bawat luha ko'y maging apoy, masusunog ang tanikala ng mga dayuhan sa ngalan ng pag-ibig at bayan. Ipaglalaban kita, Andres.